You're really monster in bed, Chase. I don't know her name. Basta ko lang siyang hinila kanina sa club na pinuntahan namin at dinala agad dito sa aking condo. Get dressed and get out of here. I only do, woman, but I don't want them to stay more than 5 hours here in my unit. Really? It's so late? I don't care. Baliwalang sabi ko dito. I hate you! Karmahin ka sana! Sigaw nito at dali-dali itong nagbihis at lumabas. Bukas may pupuntahan ako. Ihahatid ko si Jana sa Sorsogon. Napabuntong hininga ko. Nakomatose si Daniel ngayon at kailangan kong alagaan at bantayan si Jana habang hindi pa ito gising. Meron naman akong girlfriend, si Christy Vegas. Isa siyang fashion designer, maganda at matalino. But I'm not contented. Parang may hinahanap pa ako na hindi ko alam. I have everything. I am a multi-billionaire. I am a business tycoon. Kilala ako bilang isang namamayagpag na negosyante. At hindi na rin ako bumabata. Tinatamad akong umuwi sa bahay ng parents ko dahil lagi nila akong pinagsasabihan na magbago na at mag-asawa. I like Christy. She is very innocent. Ako ang nakauna sa kanya. Mabait at nakikita ko sa kanya ang pagiging mabuting asawa. Pero hindi ko rin maiwasang matukso sa ibang babae. Ilang beses din ako nahuli ni Christy at paulit-ulit niya akong pinatawad. I was planned to marry her someday. Gusto ko munang mag-enjoy habang hindi pa ako nakatali. I want to explore more. Kailangan ko na rin magpahinga at bukas maaga kaming aalis. Shit, kasama pa ang dalawang nakakatakot na kaibigan ni Jana. I am a man, but iba sila. Parang papatayin ka sa titig. Rain, anak, tulungan mo muna ako maglinis sa bahay ni Ate Jana mo at nandirito na yun bukas. Sigaw ni nanay. Opo, inay. Tinapos ko muna ang pagpapakain sa mga alaga namin baboy. Uuwi na pala dito si Ate Jana. Sobrang tagal na niyang hindi umuwi dito sa Sorsogon simula noong namatay ang kanyang mga magulang. Kami ang nagbabantay sa kanilang bahay habang wala ito. Tumigil muna ako sa pag-aaral dahil nagkasakit ang nanay at walang makakatulong sa mga gawain at pag-aalaga ng mga alagang hayop namin. 18 pa lang naman ako. Baka next year, babalik ulit ako sa pag-aaral. Marami akong pangarap sa buhay. Isa na dyan ay ang maipagamot ko ang nanay ko dahil may sakit itong diabetes. Pumasok na ako sa loob para magpalit ng damit dahil nangangamoy baboy na ako. Tapos ka na ba? Tanong ni nanay. Opo, nay. Buntis pa lang Ate Jana mo. Saad ni nanay na nagulat pa ako. Kasama niya po ang kanyang asawa? Tanong ko dito. Si nanay at si Ate Jana, may contact silang dalawa. Malapit na magkaibigan ang mama ni Ate Jana at si nanay. Wala namang sinabi, meron man o wala. Irespeto na lang natin. Seryosong saad ni nanay. Matanda si Ate Jana ng halos 5 taon sa akin. Pero sa ganitong edad ko, napaka-matured ko na sa lahat ng bagay, lalo na sa paghahanap buhay. Tinulungan ko si nanay na maglinis ng bahay dahil may 3 kasama daw si Ate Jana. Meron 3 kwarto ang bahay nila. Kahit papaano, mas malaki ang bahay nila Ate Jana dito sa lugar namin. Sabi ng iyong Ate Jana, madaling araw, nandito na sila. 2 babae at 1 lalaki ang kasama. Sabi ni nanay na naglalampaso na ng sahig. Nag-iisang anak lang ako. Namatay ang tatay dahil may sakit itong hika. Sobrang hirap ng buhay namin noon lalo na nagkasakit ang tatay ko. Kahit ngayon mahirap pa rin kami. Kaya nga ipinapangako ko na mag-aaral ako ng mabuti para may angat ko sa hirap ang nanay. Kumuha ako ng kursong pagtuturo dahil gusto ko talagang maging isang guro. At mahilig din ako sa mga bata dahil wala akong kapatid. Alam ko walang imposible ang lahat kapag may tiwala ka sa sarili mo at masipag ka lang. Madaling araw, narinig kong may sasakyan na tumigil. Bumangon ako at lumabas sa kwarto ko. Nay? Nakita ko si nanay na binuksan ng pinto. Nandito na sila Ate Jana mo. Pupuntahan ko muna. Saad ni nanay na lumabas na ito. Tumango lang ako dito. Pumasok ako sa silid ko para magbihis at pupunta din ako sa kabilang bahay. Mag-aalas 5 na pala kaya hindi na rin ako babalik sa pagtulog dahil mamaya magtitinda ako sa bayan.
Pipitasin ko ang mga gulay sa likod bahay namin at ibebenta na. Pumasok ako sa bahay nila Ate Jana. Nakita ko ang kanyang mga kasama. Sobrang ganda ng dalawang babae. Grabe, parang mga artista. Napakaganda din ni Ate Jana. Nakatalikod ang kasama nilang lalaki kaya hindi ko nakita ang mukha nito. Rain, halika dito. Tawag ni Ate Jana na may kalakihan na andyan. Lumapit ako dito. Napatulala ako sa lalaking kasama nila. Sobrang napakagwapo. Ngayon lang talaga ako namangha sa lalaki. May mga kaklase din ako na ang gugwapo pero itong kaharap ko para siyang isang Greek god. Parang nag-init ang mukha ko. Nakatingin ito sa akin at parang tago sa katawan ko ang kanyang mga titig. Rain, sila Jenny, Bea, at Chase. Guys, si Rain, anak ni Aling Ninay. Parang younger sister na din naturing ko dito. Saan ni Ate Jana na inakbayan pa ako. Hey Rain, you're so pretty naman. Nakangiting saad ng babaeng Bea ang pangalan. Bakit sobrang ganda nila? Hey baby girl. Saad naman ni Jenny ang pangalan. Sobrang sexy niya. Pero tumangulang sa akin si Chase. Napakaseryoso niya. Aling Ninay, matutulog muna ho siguro sila. Mamaya na lang ho sila kakain. Sabi ni Ate Jana na palagay ko'y parang inaantok na rin ito. Sige, nalinisan na namin ang 3 kwarto. Saad ni Nanay na naliligpit na ang mga pinagkapehan. Rain, pwede mo bang samahan si Chase sa dulong kwarto? At ako na maghahatid sa master's bedroom kina Bea at Jenny. Nahihi akong tumango kay Ate Jana at kinakabahan ako. Ganito pala pag may crush ka. Nauna na ako naglakad papunta sa dulo ng kwarto at nasa likuran ko naman si Chase. Binuksan ko ang silid na gagamitin niya at binuksan ko rin ang mga ilaw. Lumingon ako dito para sana sabihin sa cabinet ang mga unan at kumot pero laking gulat ko na sobrang lapit na pala nito sa likuran ko kaya nauntog ang ulo ko sa dibdib niya. Sobrang tigas ng katawan niya. Pasensya na po. Nabubulol na sabi ko dito. Ramdam ko ang init na mukha ko. Bakit sobrang gwapo nito? Ang pula ng labi at ang haba ng pilik mata niya. Sobrang kinis pa ng mukha niya. Are you finished dreaming on me? Ngising saad nito na natauhan naman ako. Lalabas na ako. Dali-dali ako lumabas. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Gosh, bakit ang hot niya? Sa mukha pa lang niya, hindi maipagkakailan na babaero ito. Napag-alaman ko na babalik din sa Manila ng madaling araw ang mga kaibigan ni Ate Jana. Umuwi muna ako sa bahay para mamitas ng mga gulayin at ibebenta ko ito sa bayan. Hindi mo wala sa isipan ko si Chase. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang kabog ng dibdib ko. Pagkatapos kong anihin ang mga gulay, naligo na ako para pumunta ng bayan. Nakagayak na ako at lumabas na ng kwarto para magpaalam kay Nanay. Nay, alis na ho ako. O siya, mag-iingat at huwag na magpapagabi ulit. Saad ni Nanay na naglalaba ito. Minsan matumal talaga ang benta, kaya inaabot talaga ako ng gabi. Pumara na ako ng tricycle. Minsan napapaisip lang ako na kung buhay pa siguro si tatay, hindi ako ngayon nagtitinda ng mga gulayin. Siguro nga nag-aaral ako. Ang swerte ng ibang kabataan na nakakapag-aral sila. Pagdating sa bayan, pumunta na agad ako sa aking pwesto. Inilabas ko na agad ang mga gulay at inilagay ng maayos sa lapag. Madami kaya tang naani ngayon? Saad ni Aling Susi sa akin. Oo nga po eh. Sana'y maibenta ko po lahat at nang makauwi ako ng maaga. Saad ko dito. Kilala ako dito sa bayan dahil halos naman araw-araw ako nandirito. Kaya gandang bata mo. Hindi bagay sa iyo ang ganitong trabaho. Naaawa na tumingin sa akin sa Aling Susi. Tumingin ako kay Aling Susi at nganitaan ito. Marangal naman po ang pagtitinda at kailangan ko po itong gawin para may makakain kami ni Nanay. Sobrang bait mong bata ka. Pagpalain ka sana ng Diyos. Nakangiting sabi ni Aling Susi. Dahil araw ng Sabado ngayon, marami-rami din ang namamalengke kaya kahit papaano'y may bumibili. Ining, pakyawin ko na lahat yan. Ang fresh ng mga gulay mo. Saad ng isang alin na ikinatuwa ko ng sobra. Maraming salamat po. Ang gandang bata mo. May mararating ka pa. Nakangiting sabi nito. Ngumiti lang ako dito.
makakauwi ako ng maaga ngayon. Ibibili ko muna si nanay ng gamot sa butika at bibili din ako ng grocery na gagamitin sa loob ng bahay. Aling Susi, mauna na po ako sa inyo. Nakangiting paalam ko dito. O sige, mag-iingat ka. Kamustahin mo na lang ako kay Ninay. Matapos kong bilhin ang lahat na kailanganin, ay sumakay na ako sa tricycle at nagpahatid sa bahay. Pagdating sa bahay, wala na si nanay. Baka nasa bahay na ni Ate Jana. Inilagay ko sa mesa ang mga bitbit ko at pumasok sa aking silid para magbihis. Pagkatapos ko magpalit, lumabas na ako ng bahay dahil pupunta ako sa bahay ni Ate Jana. Walang tao ang bahay pero bukas ang pinto. Pumasok na ako at tinawag ko si Ate Jana. Ate Jana? Ate? Nasaan kaya sila? Bakit bukas ang bahay kung wala sila? Umalis sila kasama si Aling Ninay. Kinabahan na naman ako nang makita ko ulit si Chase. Ganun po ba? Sige, alis na ako. Tatalikod na sana ako pero hinawakan nito ang isang kamay ko. You're so beautiful and so damn innocent. Namumungay ang mata nito na nakatitig sa akin. Napalunok ako nang hinaplos nito ang mukha ko. Aalis na ako. Mahinang saad ko dito. Ngumisi ito sa akin at nagulat ako nang hinalikan ako sa leeg at parang sinupsip nito ang balat ko. Bigla naman ako nanigas at ang init sobra ng katawan ko. Oh, Mark, you mine. Sabi nito, nakinagat pa ang ibabang labi nito. Aalis ako mamaya, pero babalik ako sa isang araw. Seryosong saad nito. Bago ito tumalikod, hinalikan nito ang labi ko. Napatulala na lang ako. Ang bilis ng pangyayari. Bakit pumayag ako na magpahalik sa lalaking hindi ko pa kilala ng lubusan? Anong tinutukoy niya? Namamarkahan niya daw ako. Lumabas na ako ng bahay na litong-lito at hindi mapakali. Madaling araw pa lang nang bumalik na kami sa Manila. Pagdating sa Manila, tinawagan ko si Chris na napuntahan ako sa aking kondo. Ay, hindi mo wala-wala sa isipan ko ang mukha na Rain. Sobrang ganda at napaka-inosente niya. Narinig ko na may nag-doorbell at nang binuksan ko, si Christy na agad akong hinalikan. Babe? Nakangiting saad nito. Agad-agad ko itong hinila sa sofa. I kissed her torridly. Shit, she's so wild, though. Maya-maya ay natapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa ni Christy. But I can't feel that I enjoyed. Are you okay? Parang wala kang gana. Tanong nito na parang nagdududa. I'm okay. I'm just tired. Tamad na sagot ko dito. Bukas, asikasuhin ko muna ibang negosyo at babalik ako sa Sorsogon. Rain, anak? Narinig ko tinatawag ako ni nanay. Nay? Doon ko muna matulog sa bahay ni Ate Jana mo dahil wala siyang kasama. Sige po. Saad ko dito. Ginaya ko muna ang lulutuin para sa hapunan namin at dadalhan ko na rin si Ate Jana. Pagkatapos magluto ay kumain muna ako. Ipinaglagay ko din ang ulam si Ate Jana sa isang lagayan. Naligo muna ako at gumayak na pumunta sa kanilang bahay. Magandang gabi po, Ate Jana. Nakangiting saad ko dito. Hi Rain, pasok ka. Nakangiti din na bati nito sa akin. May ulam pala akong dala. Sabay abot ko sa kanya ng lagayan ng ulam. Maraming salamat. Wow, ang sarap naman ito. Natutuwang sabi nito. Sige na, magpahinga ka na. Doon ka sa dating kwarto mo matulog. Doon ang magiging silid mo. Nakangiting sabi nito. Salamat po. Nagpaalam na ako dito na magpapahinga na dahil bukas maaga pa akong gigising dahil magtitinda na naman ako ng mga gulayin. Pagkahiga ko, nakaramdam agad ako ng antok. Ang sarap ng tulog ko pero ng bandang madaling araw ay nagising ako dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Bumangon muna ako para pumunta ng kusina. Hindi ko na binuksan ng ilaw dahil medyo maliwanag naman, gawa ng ilaw sa labas ng bahay. Kumuha ko ng tubig sa ref. Nang pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin. Lumingon ako at sobrang gulat ko na may tao sa likod ko. Sisigaw sana ako pero bigla ako nitong hinalikan. It's me, Chase. Wala itong damit pang itaas at ang suot lang nito ay boxer lamang. Kailan po kayo dumating? Nauutal na tanong ko dito. Kaninang alas 10.
I think tulog ka na. Namumungay ang mga mata nito na tumingin sa akin. Ganun ba? Sige, babalik na ako sa silid ko. Paalam ko dito pero bigla nito akong hinila sa kabilang kwarto kung saan ito doon matutulog. Sir Chase, hindi po dito ang silid ko. Sabay hinila ko ang kamay ko pero sobrang higpit ang pagkakahawak nito sa akin. You make me crazy, Rain. Hindi ko alam kung bakit. Hinila nito akong pahiga at pumatong sa akin. Sir, huwag po. Itinutulak ko ito pero sobrang lakas niya. I will not hurt you. Nakangiting sabi nito. Litong-lito ako. Anong ibig niyan sabihin? Sir Chase, babalik na po ako sa silid ko. Mahinang sabi ko dito pero mapusok nitong hinalikan ng labi ko. Hindi ko maiwasang mapapikit. Alam kong mali pero parang nagugustuhan ko. Dali-dali nitong hinubad ang aking damit at ibinaba ang aking short. Sandali po. Pagpipigil ko dito. Mali po ito. Mahinang sabi ko dito. There's nothing wrong. We both single, right? Single pa siya? Hinalikan niya ulit akong pababa. Gusto kong pigilan siya pero ayaw sumunod ng katawan ko. Bakit sinuko ko ang aking sarili? Hindi ko alam. Parang nabigla ako sa mga pangyayari. Umarap ito sa akin. Don't cry. Paos na boses na sabi nito. Dali-dali akong tumayo at ipinagdadampot ko ang mga damit ko na nasa sahig. Babalik na ako sa silid ko. Mahinang sabi ko dito. Tumayo ito. Hindi man lang maalantana ang hubot-hubad niyang katawan. We'll talk later. Go back to sleep. It's already 4 o'clock a.m. Saad nito na hinalikan muna ako sa labi. Hindi ko na sinuot ang mga damit ko. Lumabas akong nakahubad. Nasa kabila lang naman ang aking silid. Sobrang bilis ng pangyayari. Ganun lang ba iyon? Parang laro lang sa kanya ang lahat. Gusto ko siya. Unang kita ko pa lang sa kanya, may nararamdaman na ako. Natatakot ako baka sa bandang huli masasaktan lang ako pero susugal ako. Hindi naman siguro masama kasi sabi niya single siya. Kahit ipikit ko ang mga mata ko yung mukha niyang nakikita ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko yung hinahanap-hanap ko ang init ng katawan niya. Sana'y gusto mo rin ako, Chase. Sana wala ka talagang kasintahan. Napakagwapo niya. Kahit sinong babae, hindi maiiwasan na magkagusto sa kanya at isa na ako doon. At alam ko mayaman siya at mahirap lang ako. Pero hindi naman siguro hadlang ang katayuan namin sa buhay. Napapangiti na lang ako. Baka mahal ko na siya. Maaga pa lang ay umuwi na ako sa bahay. Medyo masakit pa ang nasa bahaging gitna ng hita ko. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na wala na ang isang bagay na iniingatan ko na sana'y ibibigay ko lamang sa lalaking pakakasalan ko. Magtitinda ka ba ngayon sa palengke? Bungad ni nanay sa akin na nagkakape dito sa kusina. Opo, may pipitasin pa naman ako ng mga gulay natin sa likod ng bahay at marami-rami pa ho. Saad ko dito. Kumuha ko ng tasa para magtimpla din ng kape. Dumating pala si Sir Chase. Nandiyan ang kotse niya sa labas ng bahay ni Jana. Sabi ni nanay habang naghahanda ng almusal namin. Hindi na lang ako umimik. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang nangyari kagabi. Kumain ka muna bago mamitas ng mga gulay. Sabi ni nanay na binigyan pa ako ng plato. Kumuha lang ako ng sinangag at piniritong itlog. Mabilis lang akong kumain dahil kailangan maaga ako sa palengke. Kinuha ko muna ang basket at pumunta na sa likod ng bahay. Kahit papaano'y nakatutulong din ang mga pananim na gulay sa araw-araw na pangangailangan namin. Pagkatapos kong anihin ay gumayak na ako para maligo. Nay, alis na po ako. O siya, mag-iingat ka. Sabi ni nanay. Naaawa din ako dito dahil sobrang hirap talaga ng buhay namin. Pumara na ako ng tricycle at nagpahatid sa bayan. Pagbaba ko ng tricycle ay tinawag agad ako ni Aling Susie. Rain, akin na mga gulay mo. May papakyaw. Nakangiting saad nito. Talaga po? Tuwang-tuwang sabi ko dahil hindi ko na kailangan magtagal sa bayan para magbenta. Oo, ayan siya oh. Nakangiti na itinuro ni Aling Susie sa akin. Sir Chase? Kilala mo siya?
Tanong ni Aling Susie. Opo, bisita po siya ng Ate Jana ko, yung kapitbahay po namin. Bakit naman niya bibili ng mga paninda ko? Bakit sobrang aga naman niya dito sa bayan? Halika na at ibigay mo na sa kanya mga gulay mo para naman makauwi ka na maaga. Nakangiting saad ni Aling Susie. Lumapit ako kay Sir Chase. Nakangiti ito sa akin. How much is that? Tanong ni Sir Chase. 950 lang po. Mahinang saad ko dito. Here. Inabutan niya ako ng 10,000 pera. Nanlalaki ang mata ko. Sobra naman po ito. 950 lang eh. Nahihiyang sabi ko dito. It's okay. That's also for last night. Nagulat ako sa sinabi niya. Parang sinampal ako ng 10 beses. Binayaran niya ako sa nangyari kagabi. Parang gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Hindi ko po ibinebenta ang katawan ko. Dahil gulay lang pong ibinebenta ko. Galit na saad ko dito. Ibigay niyo na lang po ang halaga na 950 at uuwi na ako. Diin na sabi ko dito. Narinig ko na napabuntong hininga ito. Inabutan niya ako ng 950. Agad ko itong kinuha. Salamat sir. Magalang na sabi ko tumalikod na. Ang sakit pala kapag mababa ang tingin sa'yo ng isang tao at pinakamasakit sa Sir Chase pa na itinuring ako na bayaran. Hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko. Ang hirap pala na isang kahig isang tuka ka lang dahil iba ang tingin sa'yo. Ayokong umasa na magugustuhan niya ako dahil isang mahirap lamang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ipinapangako ko magsisikap ako para sa sarili ko at para kay nanay. Nalaman ko na lumuwas ulit si Sir Chase. Medyo nalungkot ako. Kailan kaya ulit siya babalik? Ate Jana, malaki na agad ang tiyan mo. Nalaman ko din na triplets pala ang magiging anak ni Ate Jana. Nakakatuwa at natatakot din kami ni nanay para sa kanya. Sabi naman ni Ate Jana, C-section naman daw siya kaya wala daw dapat ipag-alala. Kaya nga eh. Excited na ako. Tuwang sabi nito. Sa isang araw babalik dito si Chase. Nasa US pa siya at may inaayos na negosyo. Saad nito. Medyo nakaramdam ako ng inggit kasi nakikita ko kung gaano ito inaalagaan ni Sir Chase. Rain, kukunin pa rin kita sana kung payag ka na tulungan mo ako mag-alaga sa mga baby ko. Saad ni ate. Opo, okay lang po sa akin. Nakangiting sabi ko dito. Halos araw-araw ako sa bahay ni Ate Jana dahil na rin sa sitwasyon niya. Si nanay umalis. Nagbakasyon muna sa kapatid nito. Kakatapos lang namin kumain ng hapunan nang narinig ko na may tumigil na sasakyan. Sumilip ako sa pinto. Si Sir Chase. Sobrang kinabahan ako. Halos 1 linggo rin na hindi ito umuwi dito. Hindi talaga ako nagsasawa sa gwapong mukha nito. Bumalik ulit ako sa akin silid. 9:00 na rin ng gabi. Baka magpapahinga na rin iyon. Nagbasa-basa muna ako ng isang novel para pampaantok nang may kumatok. Baka si Ate Jana. Pero nagulat ako na si Sir ang nakatayo sa labas ng pinto. Sir Chase? Nautal na sabi ko dito. Pumasok ito sa loob ng silid ko at nilak ang pinto. Agad nito akong hinalikan. I missed you. Sabi nito na kung saan nakahawak ang kanyang kamay. Sir Chase, sandali. Itinulak ko ito pero ang lakas niya. What? Namumungay ang mga magagandang mga mata nito. Baka po mahuli tayo ni Ate Jana? Kinakabahang sabi ko. She was already asleep in her room. Sad nito. Inihaga nito ako sa kama. Hindi ko napigilan na hindi tugunin ang mga halik na ipinagkakaloob nito sa akin. Hanggang sa matapos na nga kami sa isang mainit na tagpo. Napabuntong hininga ko. Hanggang ganito na lang kami. Hanggang sex lang at wala nang iba. Paano kung mahal ko na siya? Alam ko na masasaktan din ako pero patuloy pa rin ako napapayag sa mga gusto niya. At alam ko na hindi siya single dahil nakita ko sa isang magazine ang pangalan niya at litrato kasama ang isang napakagandang babae na sikat na modelo at fashion designer. Lumipas ang mga buwan. Malapit ng mga anak si Ate Jana. Tumigil na ako sa pagbebenta ng mga gulay dahil walang kasama si ate sa bahay. Si nanay hindi pa rin nakauwi. Rain, gusto mo bumalik sa pag-aaral?
Tanong ni Ate Jana. Nakatingin din sa akin si Chase. Kumakain kasi kami ng tanghalian. Gusto ko po. Nakangiting sabi ko dito. Pag nanganak na ako at nakapagtrabaho, bumalik ka na sa pag-aaral mo. Tutulungan kita. Nakangiting sabi nito. Talaga po? Tuwang-tuwang sabi ko dito. Gustong-gusto ko talaga na makapag-aral ulit. I will help to. Seryosong saad ni Chase. Ayan na, Rain. Tutulungan ka namin ni Chase. Huwag ka muna magbo-boyfriend ha. Marami kasi ngayon na manloloko. Ani Ate Jana na bigla namang inubo si Sir Chase. Okay ka lang, Chase? Tanong ni ate na nagtataka kay Sir Chase. I'm okay. Sabay tingin ni Sir Chase sa akin. Okay naman ang magjowa, basta piliin mo ang lalaking hindi kayo iwanan. Seryosong sabi ni ate. Opo. Maikling sagot ko dito pero nakita ko na nakataas ang kilay ni Sir Chase. Study should be a priority first, not the boys. Nagtataka kami ni Ate Jana na tumingin dito. Bakit parang galit ito sa sinabi ni ate na pwede daw ako mag-boyfriend? Hindi na lang ako umimik. Pagkatapos namin kumain, ako na nagligpit ng pinagkainan namin. Kailangan ko pa palang umuwi sa bahay dahil paniguradong maalikabok na naman iyon. Hindi na ako magpapaalam kay ate dahil nasa silid na niya ito. Palabas na ako ng pinto nang tawagin ako ni Sir Chase. Rain? Lumingon ako dito. Po? Nagtatakang sagot ko. Go to my room now. Saad niya. Uuwi po ako sa bahay ngayon. Lumapit ito sa akin at hinawakan ng kamay ko. I want you. Namumungay ang mga mata nito. Hindi ko alam bakit naging sunod-sunuran ako sa kanya. Basta na lang ako sumama. Lagi pag gusto niya na makipagniig. Gusto ko pong sabihin sa inyo. Gusto kita, Sir Chase. Gusto ko ikaw maging kasintahan ko. Saad ko dito. You're still young, Rain. Just enjoy for now. Seryosong saad nito. Hindi na ako bata. 18 na ako at malapit na mag-19. 18? 19? Still young. Just enjoy what we have now, okay? Pero, paano ako? Mahal na kita eh. Paiyak na sabi ko dito. I'm sorry to tell you. I have a fiancé already. Maybe. Soon we're getting married. Sinuot nito ang kanyang damit at tiningnan ako. Fix yourself at pwede ka na lumabas. Mapait naman ako ngumiti. Sinuot ko na ang mga damit ko at lumabas na sa kanyang silid. Oo nga pala, hanggang kama lang pala ko. Tumulo ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Mahal ko na siya. Nagmahal ako sa lalaking ikakasal na. Hindi kami nagpansin na ni Sir Chase simula na nangyari kagabi. Alas 5 pa lang ng umagay gumising na ako at umuwi muna sa bahay. Naglinis muna ako at naglaba. Kabuwanan na ni Ate Jana at kailangan ko ring labahan ng mga gamit ng kanyang mga baby. Pagkatapos ko maglinis at paglalaba, namitas naman ako ng mga gulayin para mamay ipagluluto ko si ate ng gulay. Mag-alas 10 na akong bumalik sa kabilang bahay at naligo na rin ako para pagdating sa bahay ni Ate Jana ay gagayak na lang ako magluto. Pagpasok ko'y nakita ko sila Ate Bea at Ate Jenny. Lagi din namang napunta dito ang dalawang pulis. Hello po Ate Bea, Ate Jenny. Bati ko sa kanila. May kasama silang napakagwapong lalaki. As in sobrang gwapo niya. Napatulala tuloy ako dahil kinindatan nito ako. Rain, meet our friend, John. Nakangiting sabi ni Ate Bea. Nahihiya akong ngumiti dito. Tamang-tama naman na lumabas sa kwarto si Sir Chase. Hey Martinez. Nakangising saan ni Ate Jenny pero umirap lang dito si Sir Chase. Rain, huwag ka na magluto. May dala-dala kaming pagkain. Saad ni Ate Bea sa akin. Upo ka dito baby girl, sa tabi ko. Saad ni Ate Jenny. Ang babait talaga nila kahit makikita mo ang sobrang yaman nila. Umupo ako sa tabi ni Ate Jenny at katabi ko si Ate Jana. Naiilang ako dahil panay ang tingin ng kasama nila Ate Jenny na si John. Rain, ilang taon ka na? Tanong ni Ate Bea. 18 na po. Oh, John, dinig mo? 18 pa lang.
Inosente pa kaya hindi pa pwede. Biro ni Ate Jenny. 18 is already a grown-up woman. Seryosong tingin sa akin ni John na biglang uminit ang mukha ko. Langya, John. Babaero ka din pala. Akala ko si Martinez lang. Ngisi ni Ate Bea. Alam mo, Rain, ang ganda mo. Pang beauty queen ang dating. Sabi ni Ate Jenny na hinawakan pa niya ang buhok ko. Kaya nga sabi ko sa kanya subukan niyang sumali sa modeling o sa pageant. Saad naman ni Ate Jana. Nahihiya tuloy ako dahil sa akin lahat sila nakatingin. Nagpaalam muna ako sa kanila na ayusin ko lang ang mga daladala nilang pagkain sa mesa. Pinagsasalin ko sa plato ang mga ulam. May kanin din silang dala. Napalingon ako nang may pumasok sa kusina. Si Sir Chase. I saw you. How you stare at John. Saad nito. Wala naman pong ibig sabihin kung tinititigan ko siya. Saad ko naman dito. Really? Ganyan ba ang sinasabi mo na mahal mo ko? Iamblis mo yatang matukso sa iba. Humarap ako dito. Mahal kita, pero kapag napagod na ako, kusa akong titigil. Seryosong sabi ko dito. That's good. Anyway, wala naman akong pakialam kapag may nagustuhan kang iba. Just enjoy your life. Hindi na ako umimik. Ipinagpatuloy ko na lang ang pag-aayos ng aming pagtatanghalianan. Bumalik ulit ako sa sala para tawagin sila na kakain na. Si Sir Chase naman ay nakaupo na siya. Umupo ako sa tabi ni Ate Bea. Rain, dun ka na pumasok sa university kung saan stockholder ako. Para libre lang sa'yo. Nakangiting saad ni Ate Jenny. Sobrang yaman pala ni Ate Jenny.